Magandang oras sa mga kaibigan ho natin na sumusubaybay dito sa Kape at Balita. Dito pa rin sa Radyo Pilipino UK, mga kaibigan. Alam niyo bang nagpasaklolo na, mga kaibigan, ang gobyerno o yung mga alipores ng Palasyo ng Malacanang sa National Bureau of Investigation o NBI para po naman panagutin kalkalin ang amo ng umano mga vloggers o mga vlogger na nagpapakalat daw ng fake news. Oh, sino bang gumagawa ng fake news? Oh, hindi niyo naman pwedeng masabing mga against sa gobyerno o yung mga sumusuporta sa Duterte family. Huwag niyo naman sabihin na wala ring gumagawa ng fake news na mga sumusuporta sa Marcos administration. Aba dapat timbangin ho ninyo ang isyong ito. Hindi porket kayo ang nasa posisyon, pwede nyo na lamang atasan ang mga ahensya ng pamahalaan at kalkalin ang sinasabi ninyong nagpapakalat ng fake news laban sa inyo. Paano naman ho yung mga tauhan, mga attack dogs at mga alipores ninyo na nagpapakalat din naman ng fake news laban sa oposisyon at mga tumutuligsa sa inyong pamahalaan? Hindi ho dapat ganyan dahil kapag sinobrahan naman po ninyo ang inyong aksyon, mga kaibigan, hindi maiwasang isipin ng taong bayan na ang gobyernong ito ay patungo nga po dun sa pagsikil sa malayang pamamahayag ng sinumang mamamayan. Yan po ay ginagawa lamang kapag ang isang bansa ay nasa ilalim po ng martial law, ano? Hindi naman po siguro tama at para mawala sa isipan at pangamba ng tao na patungo nga sa martial law, huwag niyong sikilin yung kalayaan ng kanilang pamamahayag dahil yan nga po ang purpose ng social media. Ngayong panahon na ito, halos lahat ng tao meron na pong social media account, mga kaibigan. Diyan lamang nila na ipapakita, na ihahayag yung kanilang saloobin, opinyon sa isang bagay o sa isang issue, tapos sisikilin nyo pa. Ano ba itong sinabi ninyong makikialam ng NBI? Yan ba ay isa sa mga armas ninyo para dagdagan ng ipin ang inyong pananakot o kung pananakot mang maituturing sa mga vloggers na lumalaban at nagbibigay ng opinyon laban sa mga maling ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Huwag naman sana, mga kaibigan, dahil ito, mga kaibigan, inaalam ng National Bureau of Investigation o NBI kung may amo ang mga vloggers na nagpapakalat po ng fake news sa bansa. Anong ibig niyo sabihin? Merong nasa likod ng mga gumagawa ng fake news para siraan ang administrasyon? Ayon pa rin kay NBI Chief Jaime Santiago, inuusisa na nila ang naarestong vlogger dyan po naman sa Cebu City at itinanggi na may amo siyang nagbabayad para magpakalat lamang ng fake news. Mga kaibigan, ito yung sinasabing vlogger dyan sa Cebu City. Paano naman po yung mga vloggers dyan sa Metro Manila at sa iba't ibang panig po ng Metro Manila at ng Pilipinas? Sa ngayon, itong sinabi ng NBI, itong sinabi ni Jimmy Santiago, mayroon daw silang minamanmanan at sinusubaybayan. Naku, nakakatakot ito, mga kaibigan. So ibig sabihin, pag minamanmanan, sinusundan kayo. Talagang minomonitor nila ang bawat galaw ninyo. Kapag nakamonitor na kayo at nasa radar na kayo ng NBI o ng PNP, parang sinisikil na nga yung kalayaan ninyo. Hindi na kayo makakilos ng freely, na may kalayaan. Parang ganun eh. Nakakatakot kapag sinabi mong sinusubaybayan ka ng otoridad, mga kaibigan. Sinusubaybayan ng NBI sa pagkakalat ng fake news at iniipon lamang nila
ang mga ebidensya para isampa ang kaukulang kaso. Yan, no? Sinabi ni Santiago, mga kaibigan, no, na nakalista na daw sa kanila. Nakalista na sa kanila ang mga iyon at identified na daw nila ang mga fake vloggers o ang mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Nakakatakot ho yan, mga kaibigan, dahil katulad nga ng binanggit ko kanina, kapag sisikilin ho ninyo ang karapatan at kalayaan ng pamamahayag, freedom of speech, parang nasa martial law na tayo kapag gano'n. Sinabi ni Santiago, mga kaibigan, na talagang pinupukpok ko na ngayon ang aming Technical Intelligence Division at saka ang Cybercrime Division na magpakita tayo na tayo talaga ang kumikilos at nang makita ng mga taong ito na hindi tayo nagbibiro. Women business, ika nga, nagseryoso sila sa mga bagay na ito. Ayan, no? Talagang nagpapakitang gilas niya itong si Ginoong Santiago, yung director po ng National Bureau of Investigation. Sabi niya, medyo marami-raman na kaming binabantayan. Ibig sabihin, nako, mag-ingat-ingat tayo mga vloggers. Baka mamaya, hindi natin alam, dadamputin na lang tayo basta-basta nitong NBI, mga kaibigan. Yung bilang siguro, Anya, ay hindi ko kulangin ng 20 ang mga naggaganyan, nagpapakalat daw ng mga fake news sa social media, mga kaibigan. Maliit na tao, malaking tao, binabantayan na daw nila at minomonitor na ng NBI. Pinapapreserve na daw po ng NBI yung sinasabi ng mga vloggers na ito at yung kanilang mga nilalathala dyan po naman sa social media. Sana po hindi sumobra sa kanilang kapangyarihan ang NBI at ng mga otoridad ng Pilipinas. Baka mamaya sumobra naman ang gagawin ninyong pag-iimbestiga o kaya pagsikil sa karapatan sa pamamahayag ng mga vloggers na ito, mapapasama kayo, mga kaibigan. Nauna rito, mga kaibigan, doon po naman sa hearing sa Kongreso kahapon, siguro napanood nyo rin yun, mga kaibigan, dahil pinondohan umano ng pamahalaan ng China ang mga vloggers at social media influencers na mayorya ay mga pro-Duterte sa pagdalo ng mga ito sa isang seminar sa nasabing bansa, dyan po naman sa China. Huwag naman sana nilang angguluhan ito na kapag pinondohan ng China ang pagsasanay po ng mga journalist o mga vloggers na ito, ang purpose nito para siraan yung Marcos administration. Hindi naman ho ganun. Marami naman hong mga ibang ahensya sa ibang mga pamahalaan sa ibang bansa na nag-aalok ho ng pagsasanay sa anumang propesyon na alam nilang kayang-kaya nito at mapagbubuti niya, mga kaibigan, ang kanyang propesyon, hindi para siraan ang isang individual katulad ng inaanggulo ng ilang mga dyaryo ngayon, pinondohan ng China ang mga vloggers at mga media influencers na mayorya ay pro-Duterte. Grabe naman yung anggulo niyan yun. Pwede namang magpakadalubhasa ang isang individual sa ibang bansa sa kanyang propesyon, pero hindi para manira ng isang administrasyon o isang individual, mga kaibigan. Yun yung inaanggulo ng mga dyaryo ngayon. Ito naman ang inamin ni dating Presidential Communications Secretary Trixie Cruz Angeles sa pagdinig ng Kamara Kamakalawa. Sinabi niya inamin ni Attorney Angeles na nagtungo sila dyan sa China, grupo ng mga journalists at mga vloggers o social media influencers sa alok na rin ng Embahada ng China sa Pilipinas para mapagbuti at magpakadalubhasa, matuto doon sa kalakaran sa social media, mga kaibigan, at yung vlogging. Dahil meron siguro silang bagong teknolohiya na kailangan matutunan
Pero inaanggulo ngayon dito is sinanay sila para banatan ang Marcos administration, which is wrong. Sana po, 'wag niyo naman baluktutin yung istorya at 'wag niyong, i-tweak ho yung anggulo ng inyong mga istorya para lang mapaboran ang kasalukuyang administrasyon. Naku, mag-ingat tayo sa mga fake news. Dahil ang fake news hindi lamang po galing sa oposisyon, hindi galing sa ibang mga individual, kundi siyempre pati diyan sa mga taong sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon, nagpapakalat din naman ng fake news. 'Di ho ba? O maging patas lamang tayo mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK YouTube channel, isang subscription lamang po, masayang-masaya na tayo. Sa magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Bye!